May dalawa itong antena. Tatlong pares ng paa. At katawan na paliit ng paliit pagdating sa buntot. At kung kumilos, parang isda. Pagmasdan pa lang, nakakakilabot na. Paano pa kung magsumiksik yan sa iyong tenga? Meron po siyang mga galamay. Pumipitik na po yung tenga ko na parang kinakagat po. Tapos nagsisigaw na ako nun. Ang sakit namin! Ano bang insekto yan? Para maiwasang pumasok sa inyong mga tenga. Makinig kayo. Dito sa Quezon City, nakatira si Regine na napasukan ng insektong yan sa kanyang tenga. At ang kalbaryo, nagsimula nung natulog daw siya sa labas ng kanilang inuupahang bahay. Sobrang init ng panahon, sa labas ako natulog noon. Kinaumagahan, may naramdaman na raw siyang kakaiba sa kanyang tenga. Doon ko na po naramdaman na sobrang sakit na pala nung tenga ko. Tapos nagsisigaw na ako noon. Ang una niyang kutob, Ay, baka meron akong tutulit. Doon ko na po naramdaman na parang pumipitik na po yung tenga ko na parang kinakagat po. Sinusundot-sundot ko, tapos ginaganon ko. Ang sabi ko, ano ba to? pero ang sakit lalo pa raw lumala. Para siyang binabarina. Yung parang pinipitik na, kinukurot na, nangangagat na. Kaya si Regine humingi na ng tulong sa kanyang mga kasama. Prinaslate, nilagyan niya ng baby oil at nilagyan din po ng cotton buds tsaka sinundot-sundot. Nagsisigaw na po ako nun. Napapatalo na po ako sa sobrang sakit. Natakot po ako nun, ma'am. Baka hindi na ako makarinig. Dali-dali silang pumunta sa pinakamalapit na klinika. Relax. Cute lang naman yung kanya. Oh, sige lang. Wala pa akong ginagawa. Sige, okay na yan. Sige na. Relax. At nung ginamitan siya ng doktor ng otoscope o yung aparato na may kamera para makita ang nasa loob ng tenga, ito ang tumambad. Oh, mami. Oh, yun yung kagat niya. Kaya masakit ha. Yan. Isang buhay na insekto. Meron po siyang pinasok na camera. Nakita niya na may insekto dito sa loob ng tenga ko. Oh, sige lang. Wala pa akong ginagawa. Ang tawag sa insektong ito, silverfish. Ang silverfish ay tumitira sa isang lugar na usually damp, medyo moist, halimbawa din medyo madilim, or yung area na hindi masyadong dinadaanan ng mga tao or walang human activity. Kung napabayaan sa loob yung insekto or kahit anong foreign body sa tenga natin, kinalaunan, pwedeng mag-cause ng infection, pwede rin itong mag-cause ng hearing loss dahil sa nakatakip dun sa daanan ng tenga. Natakot ako, ma'am, kasi bubombahin yung tenga ko eh. Baka mabingi na ako. Pero dahil yon ang tanging paraan para mapalabas ang insekto, pumayag na rin siyang bombahin ng tubig ang kanyang tenga. Konti na lang. Hanggang ang nagsumiksik na silverfish sa kanyang tenga, tuluyan nang nailabas. Mali ko niya. Yan na po ba yun? Ang ginhawa po sa pakiramdam, maliit lang po yung insekto pero sobra po yung sakit. Niresetahan po ako ng doktor ng mga pampatak sa tenga para po gumaling. After 3 days po, gumaling na po yung sakit. Okay naman po yung pangrinig ko. Nanami. Gayunman, nag-iwan ito ng mga sugat sa loob ng kanyang ear canal. Ayan, nagdugo. Ayan yung kagat niya. Oh, ayan, namula yung ano. Oh, mami. Dahil po siguro sa hindi siya makalabas, kaya kinagat ako ng insekto. Pero kung ang isang entomologist ang tatanungin o eksperto tungkol sa mga insekto, ang mga sugat sa tenga ni Regine, malabong kagagawan ng insekto.
Most likely, dahil na-irritate sa pag-insert ng matalas na object, siguro habang pinupull out yung silverfish. Kasi ang cute lang naman yung kalbo. Ayan, nagdugo. Ayan yung kagat niya. So, ayan, namula yung ano. Umami. Hindi masusugatan ng silverfish ang balat ng tao. Hindi tayo ang preferred niya na pagkain. Ang preferred niya na kainin ay papel. Dahil laging bukas ang ating mga tenga, ano ba ang dapat gawin kung pasukin ito ng insekto? Huwag nating kalikutin. Baka mas lalong makalala pa sa sitwasyon, pwedeng maitulak paloob yung object, pwedeng mabutas yung eardrum natin, at pwede ring lalong ma-agitate yung insekto at lalo siyang gumalaw ng gumalaw, papalala yung mga sugat na makukuha ng tenga natin. Pumunta na tayo sa pinakamalapit na clinic or ER. Kung kunwari sa mga lugar na hindi agad kaya pumunta, kung ang insekto ay buhay pa, pwedeng gawin natin ay patakan ng baby oil, konting patak para lang ma-immobilize yung insekto at hindi na siya makagasgas sa ating ear canal. Paano rin ba maiiwasan ang ganitong problema? Lagi din nating panatiling malinis yung ating paligid, ang ating sarili at iwasan na maraming mga nakakalat or pwedeng mga pagkain na pwedeng tumawag ng ibang insekto. Naglalagay po ako ng bulak sa tainga ko sa tuwing matutulog ako para wala na pong makapasok ng kahit ano. Hindi masyadong advisable na magtakip ng bulak sa tenga. Pwede rin pong makalala minsan sa kondisyon dahil yung mga bulak, pag kinalaunan, kung laging ginagamit, foreign body pa rin naman siya. Maging alerto na lang po tayo sa mga pumapasok sa ating tenga. Bulati man yan, insekto man yan, or kahit ano, magpa-doktor na po agad kayo. Ngayong natanggal na ang insekto sa tenga ni Regine, Yan na po ba yun? abot tenga na rin ang kanyang ngiti.